Chapter 40. Pero biglang nagbago ang kulay kanina. Umitim ang labi niya. Nilagyan siya kaagad ng oxygen dahil hindi pa rin stable ang oxygen level niya. May lungkot sa boses ni Tyrone. Gusto niya na sanang makasama ang baby nila. Naiinggit siya dahil ang ibang mommies na nasa ibang kwarto kasama na nila ang mga anak nila pero silang dalawa lang ang laman ng kwarto. Ang sabi pala ni Doc, hindi ka muna pwedeng kumain o uminom ng tubig. Kailangan makaukot ka muna bago kita painumin ng tubig. Anas ni Tyrone. Nagugutom na si Zarina pero kailangan niyang sumunod. 3:00 na pala. Ilang oras ba akong nasa loob ng OR? Gulat niyang wika nang makita ang oras sa cellphone. Natagalan kang ilabas dahil hindi mo pa raw naigagalaw ang mga paa mo. Sagot ni Tyrone. Kung alam lang ni Zarina na kailangan pala yun bago siya makalabas ng recovery room ay pinilit niya sanang igalaw yun. Nang muling makaramdam ng antok si Zarina ay natulog muna siya. Binantayan naman siya ni Tyrone. Tawag pa rin ng tawag sa kanya ang kanyang ina pero hindi niya ito sinasagot. Nag-send na lang siya ng picture ng baby nila sa messenger ng kanyang ina at sinabi kung anong oras ito lumabas. Sinabi niya rin na idiniretso sa NICU ang baby nila. Nang magising si Zarina ay gabi na. Nakaupo pa rin si Tyrone sa tabi niya. Kumain ka na ba? Tanong niya, umiling naman si Tyrone. Wala pa rin siyang tanghalian pero hindi niya nararamdaman ang gutom niya. Sasabayan na lang kitang kumain. Ayaw ko namang kumain tapos ikaw papanoorin lang ako. Aniya, bahagya na lang na natawa si Zarina sa kanya. Kahit naman hindi ako kumain hindi ako masyadong makakaramdam ng gutom. May dextrose ako para hindi made hydrate. Bumili ka na o mag-order ka na ng pagkain mo. Okay lang ako, napabuntong hininga na lang si Tyrone. Sumunod na lang siya sa asawa niya para hindi ito magalit, umorder na lang siya ng pagkain niya at makalipas ang halos 1 oras ay dumating na rin ito. Gusto mo bang tanungin ko ulit si Doc kung pwede ka nang pakainin? Tanong ni Tyrone, umiling naman si Zarina sa kanya. Malinaw namang sinabi sa atin na hindi pa ako pwedeng kumain o uminom ng kahit ano. Huwag mong gutuman ang sarili mo dahil lang hindi pa ako kumakain. Kailangan mo ng lakas para magbantay sa amin ng anak mo. Tumango na lang si Tyrone saka siya kumain. Tumingin naman si Zarina sa labas ng pintuan, umaasa na sana ay i-deliver na rin sa kanila ang baby nila. Gusto niya nang makita ito, mabuhat at may akap ng mga anak siya sa kambal niya. Nang magising siya ay katabi niya na ang mga ito pero sa bunso nila kinailangan itong idiretso sa NICU dahil premature baby. Natulog silang dalawa nang hindi kasama ang baby nila. Kinabukasan, nagising si Zarina sa iyak ng mga baby sa mga kabilang kwarto. Napabuntong hininga na lang siya, gusto niya nang makita ang anak niya, gusto niya na itong marinig na umiyak, gusto niya na itong mapadidi pero wala siyang magawa. Nang may pumasok na nurse ay bumangon na rin si Tyrone, chinek lang si Zarina, hindi pa ba siya pwedeng pakainin nurse o kahit tubig man lang? Tanong ni Tyrone, umutot na po ba si ma'am? Tanong ng nurse. Tiningnan ni Tyrone ang asawa niya. Kailangan pa ba talaga nilang hintayin na umutot ang pasyente bago pa inumin? Yes, umutot na siya. Pagsisinungaling ni Tyrone dahil naaawa na siya sa asawa niya. Kahapon pa ito ng tanghali walang kain, okay po sir, sa ngayon tubig at choco po muna ang ipainom niyo kay ma'am. Pwede pong Milo sir, sagot ng nurse na ikinatango ni Tyrone. Lumabas kaagad si Tyrone para bumili ng Milo. 1 dosina na kaagad ang binili niya pagkatapos ay nagpainit siya ng tubig, bakit naman nagsinungaling ka? Hindi pa naman ako umuutot Saad ni Zarina habang nagtitimpla si Tyrone ng Milo, bakit ba kailangan mo nang umutot ka bago kanila payagang uminom ng tubig? Paano kung hindi ka pa nga makotot? Napapailing na lang si Zarina. Nang makapagtimpla si Tyrone ng Milo ay iniangat niya na ang higaan ni Zarina para mapainom niya ito ng Milo. Si Tyrone ang may hawak ng kutsara at siya na rin ang nagpapainom ng Milo kay Zarina. Nang masamid si Zarina ay napaubo siya. Sunod-sunod siyang napaubo at napaiyak na lang siya sa sobrang sakit ng tahi niya. Mabilis na ibinaba ni Tyrone ang hawak niyang baso at kutsara. Are you okay? I'm sorry love. Natatarantang saad ni Tyrone na paiyak na lang si Zarina dahil pakiramdam niya ay bamuka ang tahi niya dahil sa sunod-sunod niyang pag-ubo. May binder naman na siya pero masyado pa ring masakit nang umubo siya. Pakiramdam niya lalabas na ang mga bituka niya, mamaya ka na ulit uminom,
I'm sorry talaga love. Nakokonsensyang wika ni Tyrone. Pinunasan niya ang mga luha ni Zarina sa kanya ito hinalikan sa noo. Nagpahinga na muna si Zarina at nang kumalma na siya at hindi na inuubo ay muling pinainom ni Tyrone sa kanya ang Milo. Dahan-dahan na iyong iniinom ni Zarina dahil wala na ang epekto ng anesthesia sa katawan niya. Ramdam niya na ang sakit ng tahi niya. Nang matapos mananghalian si Tyrone ay nagpaalam na muna siya kay Zarina. Binisita niya ang baby nilang nasa NICU pa. Naiwan si Zarina sa kwarto niya. Gusto niya nang lumabas, gusto niya nang makita ang baby niya pero hindi pa siya masyadong nakakagalaw ng maayos dahil masakit ang tahi niya. Natulog na lang siya habang hinihintay si Tyrone na makabalik. Nang magising siya ay nasa tabi niya na si Tyrone. Bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ngumiti sa kanya si Tyrone pero kitang-kita ni Zarina ang lungkot sa mga mata ng asawa niya. Kumusta si Calix? Tanong niya, nag-aalala sa kalagayan ng baby nila. Okay naman siya pero nangangitim kasi siya. Kapag umiyak siya o kapag uminat siya buong katawan niya nangangitim. Patuloy na bumabagsak ang oxygen level niya kaya mataas din ang pressure ng oxygen sa ilong niya. Tipid na ngumiti si Tyrone. Natatakot naman na si Zarina sa pwedeng mangyari sa baby nila. Iniwas niya ang paningin niya. Kunwaring ipinikit niya ang mga mata niya pero gusto niya nang umiyak. Tinatanong ang sarili niya kung meron ba siyang nakain na hindi pwede sa kanya, may nagawa ba siya na hindi pwede sa kanila ng baby niya. Bakit ba naman kasi napaaga ang paglabas ng baby nila? Sana umabot man lang ng at least 37 weeks para fully term na ito humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina para pigilan ang mga luha niya. Nang imulat niya ang mga mata niya ay tipid niya na lang nanginitian si Tyrone. He'll be fine, yun na lang ang sinabi ni Zarina pinapalakas ang sarili niya at si Tyrone. Muling lumipas ang maghapon na yon nang hindi na naman nakita ni Zarina ang baby nila. Kinabukasan, ramdam na ni Zarina ang ngalay ng katawan niya dahil ilang araw na siyang nakahiga. Pinilit niyang umupo at tumayo pero hindi siya makatayo ng diretsyo dahil pakiramdam niya maghihiwalay ang katawan niya. Nurse, pwede na bang kumain ang asawa ko? 3 araw na siyang hindi kumakain. Naiinis na wika ni Tyrone. Pasensya na po talaga sir pero kailangan muna ni ma'am na makapupo muna bago siya payagan na kumain. Ano bang connection ng mga yun para hindi niyo siya payagan na kumain? Tandang padamdam. Una hindi siya pwedeng uminom ng kahit ano dahil kailangang umutot na muna siya tapos ngayon kailangan niya munang tumae bago kumain. Paano siya makakatae kung walang laman ang tiyan niya? Tandang padamdam panipik. Galit ng sigaw ni Tyrone na ikinagulat ng nurse. Hinawakan naman ni Zarina ang kamay ng asawa niya. Tyrone, calm down. Saad niya rito. Pasensya na po talaga sir. Kailangan lang para malaman namin kung nasa tamang posisyon na ang mga lamang loob ni ma'am at kung working na ba ang mga intestines niya. Pagpapaliwanag naman ng nurse. Inis na lang na napahilamo si Tyrone sa mukha niya. Siya ang nagugutom at nahihirapan sa sitwasyon ng asawa niya. Hindi niya akalain na ganito pala kahirap ang nararanasan ng mga babae pagkatapos nilang manganak. Sumunod na lang tayo, okay naman ako sa pamilumilo lang eh. Hindi naman ako masyadong nakakaramdam ng gutom. Saad ni Zarina. Gusto nang lumabas ni Zarina kaya pinilit niyang gumalaw. Hindi pa siya makatayo ng diretsyo dahil masakit ang tahi niya. Mabagal din ang bawat hakbang niya. Nang maramdaman niyang sumasakit ang tiyan niya ay nagpaalalay siya sa asawa niya para pumasok sa Cree. Dahan-dahan na umupo si Zarina habang nakaalalay sa kanya si Tyrone. Hintayin na kita dito, saad ni Tyrone. Sa labas ka na maghintay baka hindi ako kaagad makatae dahil hindi ako mak-air ng maayos, masakit ang tahi ko. Tatawagan na lang kita sa cellphone mo. Hindi ako makahiyaw eh. Saad ni Zarina na ikinatango na lang ni Tyrone. Sinubukan ni Zarina na umir pero masakit ang tahi niya at para bang babuka ito. Hinayaan niyang sumakit ang tiyan niya at kapag humihilab ito ay sinasabayan niya ng kaunting air. Malamig naman sa kwarto pero pinagpapawisan siya dahil masakit na talaga ang tiyan niya. Halos 1 oras sa loob si Zarina bago niya nailabas ang mga stool niya. Tinawagan niya kaagad si Tyrone para tulungan siyang maghugas. Ako na ang maghuhugas, huwag ka nang kumilos, saad ni Tyrone. Nahihiyaman si Zarina dahil ito ang unang beses na huhugasan siya ni Tyrone wala siyang nagawa. Muli siyang inilalayan ni Tyrone na tumayo at ibinalik sa kama.
Binal-ika niya naman ang Cree para linisin yun nang makapup si Zarina ay pinakain na siya kaagad ni Tyrone. Hindi niya na hinintay ang nurse dahil sinabi naman nito na kailangan lang magpups ni Zarina bago kumain ng solid foods. 3 araw na sila sa hospital pero hindi pa rin nasisilip ni Zarina ang baby niya. Nang dumating si Doc ay kinamusta kaagad ang kalagayan ni Zarina. Sinabi rin nito kung kailangan munang ilagay sa NICU ang baby nila. Naiintindihan naman ni Zarina dahil nga premature ang baby niya. Gusto mo ba siyang bisitahin? Kaya mo na bang tumayo? Biglang nabuhayan si Zarina sa sinabi ni Doc Alvarez sa kanya, pwede po ba ngayon na Doc? Tumango naman sa kanya si Doc Alvira. Nanguha kaagad sila ng wheelchair para dun isakay si Zarina. Excited naman si Zarina na makita na sa personal ang baby nila. Pinuntahan ni Zarina at Tyrone ang baby nila na nasa NICU. Nang makita ni Zarina ang baby niya ay mabilis na nanubig ang mga mata niya. Pinipigilan niyang huwag bumagsak ang mga yun, ayaw niyang maging mahina sa harap ng asawa niya at sa ibang tao. Tipid siyang umiti nang lapitan niya ang incubator ng baby niya. Nasasaktan siyang makita itong may swero at hindi niya inaasahan na maliit talaga sa personal ang anak niya. Mahimbing itong natutulog. May oxygen din na nakalagay sa ilong niya at nang tiningnan ni Zarina ang level ng oxygen ng anak niya ay pinanghihinaan siya ng loob. Nasa level 5 ang oxygen ng anak niya at halos rinig niya ang pressure ng hangin ng oxygen. "Hi baby," her voice cracked dahil sa pagpigil niya ng iyak niya. Nasa tabi niya lang naman si Tyrone, sa ngayon kinailangan naming itaas ang pressure ng oxygen niya dahil may time na bigla siyang titigil sa paghinga pero segundo lang naman. Hindi pa rin stable ang oxygen level niya. Ang oxygen dapat niya ay nasa 90s pataas pero siya 60s to 70s minsan ay bumabagsak ng 50s. Posibleng dahil ay premature baby siya ibababa namin siya mamaya for his x-ray may pneumonia at sepsis din siya kaya kinailangan namin siyang bigyan ng antibiotic pagpapaliwanag ng doktor. Kinakagat ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi para hindi siya humikbi. Naaawa siya sa kalagayan ng baby caliks niya. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng to? Naging tahimik at payapa na ang lahat. Nakamit niya na ang kasiyahang deserve niya pero bakit kailangang bumalik na naman ang sakit? Ang sakit-sakit sa dibdib. Bakit ang anak pa niya? Bakit ang sanggol pa niyang anak ang makaranas ng lahat ng to? He's fine, right Doc? Tanong ni Zarina. I'll be honest with you too, ayaw kong umasa kayo pero sa nakikita niyo hindi maganda ang kondisyon ng bata. Masyadong delikado ang mababang oxygen. Nagpa-schedule na rin ako kay Doc Victor para sa 2D echo niya nang sa ganun malaman natin kung sa puso niya ba ang mali. Marami na rin kasi akong naging pasyente na mga premature baby pero wala namang naging problema sa oxygen saturation nila, ginagawa naman na namin lahat ng test para malaman kung saan ang may mali sa kanya. Look at him, wika ni Doc Alvira. Nakatingin lang naman si Zarina sa anak niya habang nagpapaliwanag sa kanya si Doc Alvira. Nang uminat ang baby niya ay nangitim ang buong katawan nito. Ang pinky lips nito at maitim na, nangangitim siya kapag yumiinat kaya kailangan ko siyang i-refer sa pediacardio pero sa ngayon ang sabi ng pedia ni Calix ay tapusin muna ang antibiotic niya para sa pneumonia niya at sepsis. Saad pa ni Doc Alvira. Hindi naman na nagtanong pa si Zarina. Tahimik na lang siyang nakatingin sa baby niya, maiwan ko muna kayo. Saad ni Doc Alvira saka ito umalis. Naiwan ang mag-asawa sa NICU habang nakatingin lang sila sa baby nila. Hi baby, mommy's here gagalingan mo anak ko ha. Lalaban tayo ha. Kayanin mo lahat ng ibinibigay nila sayo, okay. Nandito lang si mommy at daddy, naghihintay naghihintay din sayo si Kuya Riley at Ate Isabella. Maraming naghihintay sayo anak. Nakangiting saad ni Zarina ipinasok niya ang kamay niya sa loob ng incubator at hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak niya. Nang tiningnan niya ang information ng anak niya, 1.8 lang pala ang kilo nito pero sa itsura ng anak niya hindi naman ito mukhang premature. Maliit lang siya pero malusog. Ganyan siya palagi kapag binibisita ko siya. Nangangitim at patuloy na bumabagsak ang oxygen saturation niya minsan naman umaakyat sa 80s pero madalas nasa 70s lang wika ni Tyrone. Maging siya ay gusto nang umiyak dahil hindi niya kayang makitang nahihirapan ang anak nila tiningnan ni Zarina ang asawa niya,
kitang-kita niya ang panunubog ng mga mata nito pero alam niyang pinipigilan din ni Tyrone na huwag bumagsak ang mga luha niya. Kunwaring umubo si Tyrone saka ito pumasok sa crib pero alam ni Zarina na hindi na mapigilan ng asawa niya ang mga luha nito. Tipid nang umiti si Zarina saka muling tiningnan ng anak niya. Nandito lang palagi si mommy at daddy anak ha. Gusto na kitang mabuhat anak, gusto na kitang yakapin, halikan at thale. Namimiss kita anak, it's breaking our heart to see you in this condition. Naramdaman mo bang excited na si mommy na makita ka kaya nagmadali ka na ring lumabas? Pagbibiro niya pero nanyak na siya. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya dahil ayaw niyang ipakita yun kay Tyrone. Nang lumabas si Tyrone ay sumisinghot ito. Kahit na hindi ito tumingin kay Zarina, alam niya na umiyak ang asawa niya sa loob ng crib. Hindi naman na muna nagtanong si Zarina. Hindi sila pwedeng maging mahina. Ngayon na ang araw na madi-discharge si Zarina pero nasasaktan siya kapag naiisip niyang maiwan ang baby niya. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng NICU. Hindi na muna pinag-usapan ang kalagayan ng anak nila na agaw ang atensyon nila nang dumating ang nurse. Sir, kailangan niyo na pong asikasuhin ang bills ni ma'am para makauwi na rin po siya mamaya. Saad ng nurse. Napatango na lang si Tyrone. Dito ka muna, magbabayad lang ako ng bills, aniya na ikinatango na lang ni Zarina. Hindi inalis ni Zarina ang paningin niya sa anak niya. Nang umiyak ito ay wala siyang magawa, hindi niya mapatahan dahil nasa loob pa ng incubator. Gustong-gusto niya na itong buhatin pero bawal pa dahil sa swero na nakalagay sa pusod nito. Iniangat niya ang ulo niya para muling pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya pero dahil mag-isa lang naman siya hinayaan niya nang bumagsak ang mga luha niya. Nang tumawag si Melanie ay hindi yun sinagot ni Zarina. Alam niyang gusto lang malaman ng mga ito ang kalagayan ng baby niya pero para bang hahagulgol siya kapag kwento niya. Nang matapos bayaran ni Tyrone ang bills ay bumalik na rin siya kaagad sa NICU. Pinuntahan na rin sila ng PDA ng anak nila. Mommy, ngayon ang discharge mo hindi ba? Tanong ng PDA kay Zarina. Yes doc, sagot niya. May mga nasabi naman na rin si Doc Alvarez sa inyo. Pasensya na kung idinaan ko na lang sa kanya ang mga dapat niyong malaman. Medyo naging hectic kasi ang schedule ko nitong mga nakaraang araw. So, si baby ay dadala natin siya kay Doc Victor para sa 2D echo niya para malaman natin kung may problem ba sa heart si baby. Sana nga lang ay walang makita sa kanya. Sana ang pagbagsak ng O2 Saturday niya ay dahil lang sa premature baby siya. Fighter naman si baby base sa nakikita ko at sana makayanan niya lahat so, dahil ngayon ang discharge mo mommy, uuwi ka muna para makapagpahinga ka lalo na at C-section kasi daddy na muna ang may iwan dito para kay baby. Magpagaling ka at magpalakas. May mga vitamins ka pa na kailangan mong inumin. Yung sugat mo huwag mong kalimutan na linisin araw-araw at lagyan ng binder bawal ka munang mag-akyat baba sa hagdan. Nakita ko na yung result ng x-ray ni baby Calix, so yung baga niya ay medyo matubig. May halak din siya pero karaniwan naman sa mga cesarean baby ay may halak dahil hindi sila dumaan sa masikip na daanan. Mawawala rin naman yan. Continue pa rin ang mga gamot niya at ang antibiotics niya. Pagpapaliwanag ng PDA ng anak nila. May question po ba mommy? Tanong pa ng doktor. Ayaw ni Zarina na iwan dito ang anak niya. Dok, pwede po bang magstay na lang din muna ako dito? Pwede bang dalawa na lang kami ng asawa ko ang maiwan? Pakiusap niya, mommy, pasensya ka na pero hindi ko pwedeng ibigay ang gusto mo. May sugat ka pa, sariwa pa ang tahi mo at kailangan mong magpahinga. Kung magpapaiwan ka dito lalo ka lang ma-stress kapag nakikita mo ang kalagayan ni baby. Gusto mo bang mabinat? Hindi biro ang binat mommy. Kung ganito na nga ang kalagayan ni baby tapos may mangyayari pa sa'yo, kawawa naman si daddy. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang unahin. Listen to me mommy, pasensya ka na pero medyo mahigpit ako sa ganitong bagay. Umuwi ka at magpahinga at kapag nakauwi na si baby siguradong hindi ka na makakatulog ng diretsyo. Walang nagawa si Zarina sa sinabi ng doktor. Tiningnan niya ang asawa niya pero tahimik lang din si Tyrone. Nang umalis na ang doktor ay pareho silang tahimik nakatitig lang si Zarina sa anak niya. Gustong-gusto niya na itong iuwi. Pagsapit ng hapon ay kailangan ng ibaba ang mga gamit ni Zarina. Nasa labas na rin ng hospital si Owen dahil siya ang manunundo kay Zarina.
Mommy, kung lalabas ka na, nasa nurse station lang kami para may escort kayo na bumaba. Saad ng nurse. Hindi naman sumagot si Zarina. Inaayos naman na ni Tyrone ang mga gamit ng asawa niya na iuuwi na, tawagan mo ako palagi ha. Update mo ako sa kalagayan ni Calix. Saad ni Zarina. Don't worry, I will call you every day. Alam ko namang nag-aalala ka lang din sa anak natin. Pag uwi mo sa mansion, matulog ka ng maaga ha. Huwag ka nang nagpupuyat. Yung sugat mo, sinabihan ko na si mommy na linisan yan 3x a day. Kumain ka rin ng marami. Huwag mo kaming aalalahanin dito, mag-a-update naman ako sa iyo palagi. Tumango na lang si Zarina nang may ayos na ni Tyrone ang mga gamit nila, ay tinawag na nila ang isang lalaki para alalayan sila na makababa. Sumakay na si Zarina sa wheelchair, tulak-tulak naman yun ng isang staff ng hospital habang si Tyrone ang may hawak ng mga gamit na iuuwi na nila. Tahimik lang sila habang nasa loob ng elevator. Walang ibang laman ang isip ni Zarina kundi ang baby nila na naiwan sa NICU. Napabuntong hininga na lang siya. Pilit na pinapalakas ang loob niya. Ang buhay hindi palaging fairy tale, hindi palaging masaya. Akala niya magiging perfect na ang lahat dahil sa dami na ng pinagdaanan niya. Akala niya pinagdaanan niya na ang lahat ng mga masasakit, pero mas masakit pala ang nangyayari sa kanila ngayon, lalo na at anak ang usapan, buhay ng anak nila ang iniisip nila. Nang makababa sila ay hinawakan ni Zarina ang kamay ng asawa niya. Ang hirap naman nito, ayaw kong umuwi. Gusto kong samahan kayo dito, matutulog na lang ako ng maaga, pakiramdam ko mas lalo akong ma-stress kapag nasa bahay lang ako habang kayo nandito, aniya. Naiiyak na naman siya. Nang makamit niya ang hustisya para sa kanyang ina, naging masaya siya, naging maayos ang lahat, pero ngayon panibagong pagsubok na naman ang kakaharapin nila. Ayaw ko rin namang maiwan dito. Kung pwede ko lang iuwi na natin ang anak natin, pero may mas alam ang mga doktor sa kalagayan niya. Kung ito ang makakabuti sa kanya, sumunod na lang tayo. Nalulungkot din na saad ni Tyrone. Nang makita na nila si Owen ay nilapitan na nila ito. Kinuha na ni Owen ang dala-dala ni Tyrone sa kanya, ito inilagay sa likod ng sasakyan. Bagalan mo lang ang pagdadrive mo dahil may tahi siya, ingatan mong hindi kayo mapadaan sa rough road. Wika ni Tyrone kay Owen ay kinatango na lang ni Owen. Inalalayan na ni Tyrone ang asawa niya na makasakay, halos pidgel ang paghinga ni Zarina sa bawat galaw niya. Hindi pa siya makatayo ng diretsyo dahil sa tahi niya at lalong hindi siya makakilos ng maayos. Nang umalis na sila ay pidgel ang luha ni Zarina. Para bang pinipiga ang puso niya dahil mag-isa lang siyang uuwi ngayon. Dapat masaya sila sa pagdating ng baby nila, pero lungkot ang nararamdaman nila. Tiningnan ni Owen si Zarina. Are you okay? Kumusta si Calix? Tanong niya. Hindi kaagad nakasagot si Zarina. Hindi siya handang sabihin ang kalagayan ng baby niya ngayon, pero alam niya namang nag-aalala lang din sila. 4. Kailangan pa rin niyang eye monitor. May antibiotics pa siya para sa pneumonia at sepsis niya. Sagot niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Isipin mo na lang na normal lang yun dahil premature baby siya. Makakauwi si Calix. Okay. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pag-aalala. He'll be fine. Pagpapalakas ni Owen sa loob ni Zarina, napabuntong hininga na lang si Zarina kahit na gusto niyang maging malakas. Pinangungunahan pa rin siya ng panghihina niya. Nang makarating sila sa mansion ay nasa sala silang lahat, naghihintay sa pagdating ni Zarina. Gusto sanang salubungin ni Melanie si Zarina pero pinigilan siya ni Jameson. Hayaan mo na muna siyang makapagpahinga bago ka magtanong ng magtanong. Minsan basahin mo muna ang mukha ng isang tao para malaman mo kung dapat bang kausapin na sila kaagad. Ani ni Jameson. Walang nagawa si Melanie kundi ang tingnan na lang si Zarina, magpapahinga na muna siya. Ihatid na lang din sa kwarto niya ang pagkain niya. Dito na muna siya sa guest room sa baba dahil bawal siyang mag-akyat baba sa hagdan, saad ni Owen sa kanila. Nahihiya si Zarina sa kanilang lahat dahil hindi niya matingnan ang mga ito. Pakiramdam niya kasi mauunang babagsak ang mga luha niya bago siya makapagsalita. Nang makapasok siya sa kwarto ay inalalayan siya ni Owen na makaupo. Hindi na napigilan ni Zarina ang mga luha niya. Nasa hospital pa lang siya nagpipigil na siya ng luha at hindi niya na kayang pigilan yun. Tiningnan lang ni Owen si Zarina, hinayaan niya itong umiyak hanggang gusto niya. She's a mother, sino bang ina ang hindi mag-aalala sa kalagayan ng anak niya?
Nanahimik lang si Owen habang nakaupo siya, halos mahirapan na si Zarina sa paghinga dahil sa sobrang pag-iyak niya. Nilapitan na ni Owen si Zarina at hinaplos ito sa likod. Ano bang iniiyak mo? Magiging okay ang baby mo, makakauwi rin sila kaya huwag mong ubusin ang lakas mo. Ani ni Owen, pero patuloy ang pag-iyak ni Zarina. Nang ihatid ni Melanie ang pagkain ay naabutan niyang humahagulgol si Zarina. Hindi pa nila alam kung ano talagang kalagayan ni Calix, pero base pa lang sa nakikita nila kay Zarina, mukhang hindi maganda. Nilapitan ni Melanie si Zarina at niyakap ito habang hinahagod ang likod ni Zarina. Sige, iiyak mo lang lahat. Ilabos mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Alam kong masakit na umuwi ka na habang ang anak mo naiwan sa hospital. He's a premature baby kaya kailangan niyang magstay sa NICU, okay? Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo, subukan mong manood ng mga NICU journey. You're not alone, okay? May kambal ka pang umaasa sa'yo, they are waiting for you. Wika ni Melanie. Habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang hagulgol ni Zarina. Hinayaan lang nila ito hanggang sa kumalma siya. Walang makakapantay sa sakit na nararamdaman ng isang ina kapag ang anak na nila ang usapan. Halos oras-oras ay magkausap sa video call si Tyrone at Zarina. Hindi na masyadong nakakatulog si Tyrone dahil sa pag-aalala sa anak nila. Minsan ay ginigising pa siya ng nurse kapag may kailangan na bilhin na gamot para sa anak nila. Kahit na inaantok pa siya, wala siyang magawa kundi ang pumunta sa pharmacy at bilhin ang kailangan ng baby nila. He's sleeping, malakas siyang umiyak pero nangangitim siya sa tuwing umiiyak siya, at yumiinat. Wika ni Tyrone. Nakatutok ang camera sa baby nila na nasa loob pa rin ng incubator. Sa tube pa rin ba pinapadaan ang gatas niya? Tanong ni Zarina. Nakahiga siya habang kausap ang asawa niya. Oo, pero pinagpapasifir siya para makita kung marunong na ba siyang mag-suck. So far, okay naman ang suckang niya. Ang sabi ng nurse niya kanina, susubukan na nilang pagatasan sa feeding bottle dahil magaling naman siya mag-suck. Pagkwekwento ni Tyrone, napangiti naman si Zarina. Lumalaban ang anak nila. Okay na ang lahat sa kanya, malapit na ring matapos ang antibiotic niya pero yung oxygen saturation niya na lang ang hindi stable. Minsan ay nag-80s na siya pero madalas nasa 60s o 70s lang. Kailangan maging 90s pataas ang oxygen saturation niya para masabi na okay na talaga siya. Kulang ang natatanggap ng katawan niya na oxygen kaya siya nangangitim. Saad pa ni Tyrone, ang kasiyahan na naramdaman ni Zarina ay pansamantala lang. Sa tuwing nalalaman niyang hindi pa rin stable ang oxygen saturation ng anak niya, hindi pa rin mawala ang takot at kaba na nararamdaman niya. Biglang umalis si Tyrone sa camera pero rinig ni Zarina ang pagsinghot nito. Alam niyang pagod na rin ang asawa niya at natatakot na rin sa posibleng mangyari sa baby nila. Excited pa naman na si Tyrone sa pagdating ng baby nila tapos ganito ang nangyari. Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina para pigilan na naman ang pag-iyak niya. Sa tuwing nararamdaman niyang nanghihina ang asawa niya, pakiramdam niya pati siya ay pinanghihinaan ng loob. Tell me, is he really okay? Basag na ang boses ni Zarina dahil sa pagpigil niya sa mga luha niya. Rinig na naman niya ang pagbuntong hininga ni Tyrone. He's fine, I'm sorry love, mahina lang talaga ako sa ganitong bagay. Ang sakit lang kasi na makita ang anak natin sa ganitong sitwasyon. Kung pwede lang na ako na lang ang titurukan nila, kung pwede na ako na lang ang mamahirapan. Wala akong magawa sa tuwing iiyak siya kapag tinuturukan siya. He's so tiny for those needles. Umiiyak ng saad ni Tyrone. Kinagat ni Zarina ang pang-ibaba niyang labi para pigilan din ang mga luha niya. Mahinang saad ni Zarina dahil mabilis na bumagsak ang mga luha niya. Nag-mute na muna siya para hindi marinig ni Tyrone ang mga hikbi niya. Humugot siya ng malalim na hininga para pakalmayan ang sarili niya. Ayaw niyang humagulgol na naman, pagod na siyang umiyak pero kahit na pagod na siyang umiyak tila ba hindi siya nauubusan ng luha. Gusto ko nang umuwi, gusto ko na siyang iuwi. Ang hirap dito love. Kapag iiyak siya wala akong magawa kundi ang tingnan lang siya. I'm sorry, I am trying to be strong pero hindi ko maiwasan na hindi panghinaan minsan. Akala ko malakas na ako pero masyado pala akong mahina. Pahina ng pahina na saad ni Tyrone.
Tinakpan ni Zarina ng kumot ang bibig niya para hindi lumabas ang mga hikbi siya. Malalaki na ang bawat paghinga niya dahil sa pagpipigil ng pag-iyak niya. Makakauwi rin kayo, hihintayin ko kayo dito, wika ni Zarina, pilit na itinatago ang tunay na nararamdaman niya. Ayaw niyang maging mahina lalo na at nagiging mahina na rin ang asawa niya. Alam niya namang lumalaban ang anak nila. Yung sugat mo napalinis mo na ba? Huwag mong kalimutan na ipalinis ang sugat mo ha. Ani ni Tyrone na ikinatango na lang ni Zarina. Ilang minutong nanag ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nang umiyak si Calix ay mabilis na nilapitan ito ni Tyrone. Nakatayo lang siya sa tabi ng incubator pero hindi niya makarga ang anak nila. Nang matapos ang pag-uusap nila ay doon na bumuhos ang mga luha ni Zarina. Pakiramdam niya ay tinutusok ng maraming karayom ang dibdib niya. Lord, hindi namin kayang mawala sa amin ang anak namin. Nakikiusap ako sa iyo, ipahiram mo pa siya sa amin ng matagal na panahon. Hindi ko kayang ako ang maghahatid sa huling hantungan ng anak ko. Nagmamakaawa ako, huwag mo siyang bawiin kaagad sa amin. Yuzel ni Zarina sa isip niya habang nakatingin sa kisame. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na siya. Pumasok naman si Melanie dala ang pagkain ni Zarina. Kumain ka na muna para may lakas. Lilinisin ko na rin ang sugat mo. Anas ni Melanie. Tinulungan ni Melanie si Zarina na makaupo at makasandal ito sa headrest. Habang kumakain si Zarina ay nakamasid lang din naman sa kanya si Melanie. Kita na naman ni Melanie ang namamagang mga mata ni Zarina. Nakausap mo na ba si Tyrone? Tanong niya. Madalas kasi ay naabutan niyang nag-uusap ang dalawa pero ngayon hindi kausap ni Zarina ang asawa niya. Tumawag po siya sa akin kanina. Gusto daw po muna niyang matulog. Sagot ni Zarina habang kumakain. Ako na muna ang magbabantay sa hospital. Pauwiin mo na muna si Tyrone para naman makapagpahinga siya ng dir-diretso. Tumango na lang si Zarina. 3 araw na ang nakalipas simula nang ma-discharge si Zarina. 1 linggo na rin sa hospital ang baby nila. Nang matapos kumain si Zarina ay nilinisan na rin ni Melanie ang sugat niya. Walang magawa si Zarina kundi ang manood na lang sa social media niya. Madalas niyang pinapanood ay ang mga NICU journey ng ibang mga baby. Nagkakaroon siya ng pag-asa dahil ang ibang baby ay inaabot ng 3 buwan sa NICU bago makauwi. Nakaka-1 linggo pa lang siya, hindi dapat ako panghinaan. Pagpapalakas ni Zarina sa sarili niya. Nang may kumatok sa pintuan niya ay tiningnan niya ito. Pumasok naman ang kambal. Hi mommy, bati ni Isabela. Isinarado naman ni Riley ang pintuan bago ito lumapit sa kanilang ina. Kailan po uuwi si Baby Calix? Hindi pa po ba namin siya pwedeng makita? Inosenteng tanong ni Isabela. Kailangan pang magstay ni Baby Calix anak sa hospital. Kailangan pa niyang magpalakas. Uuwi rin sila ni Daddy, okay. Hihintayin natin sila. Nakangiting saad ni Zarina. Ayaw niyang ipakita na pinanghihinaan siya. Itinuon na lang niya ang atensyon niya sa mga anak niya para maiwasan niyang hindi mag-isip ng mag-isip pero kapag naiiwan na siya mag-isa, doon na naman nagsisimulang bumagsak ang mga luha niya. Kinabukasan, maagang dumating si Tyrone. Dumiretso siya sa kwarto ni Zarina. Niyakap niya kaagad ito na tila ba nangunguha ng lakas. Hindi naman nagsalita si Zarina. Hinayaan niya ang asawa niya. Hinaplos niya na lang ang buhok nito. Ramdam niyang pagod at puyat na si Tyrone. Hindi niya magawang magpahinga at matulog sa hospital dahil natatakot siyang may mangyari sa anak nila. Kumain ka na ba? Tanong ni Tyrone. Hindi pa, hinihintay kita para sabay na tayong kumain. Tumayo naman na si Tyrone para makapag-asikaso ng kakainin nilang mag-asawa. Nasaan nga pala yung kambal? Tanong ni Tyrone. Hiniram na muna ni Hailey para ipasyal at malibang sila. Napatango-tango na lang si Tyrone. Saan mo gustong kumain? Dito na lang ba o sa labas? Kaya mo na bang maglakad? Sa pool area na lang tayo para naman hindi na lang ako palaging nandito sa kwarto. Sige, ipahahanda ko lang yung mga pagkain. Nauna nang lumabas si Tyrone para ihanda ang mga kakainin nila. Dahan-dahan namang tumayo si Zarina saka siya lumabas ng kwarto. Hindi pa mabilis ang paglakad niya dahil pakiramdam niya ay maghihiwalay ang katawan niya. Nang makita naman siya ni Tyrone ay mabilis siyang nilapitan nito. Hinintay mo na lang sana ako para maalalayan kita.
Inutusan ko lang naman yung mga maid na ihanda sa pool area ang pagkain natin. Ani ni Tyrone sa kanya ay nilalayan ang asawa niya. Mabagal ang bawat hakbang ni Zarina at matiyaga naman siyang ay nilalayan ni Tyrone hanggang sa makarating sila sa pool area. Inasikaso na ni Tyrone ang asawa niya. Siniguro niyang marami itong makakain. Nalinisan na ba ang sugat mo? Tanong niya habang kumakain sila. Hindi pa, sabi ko naman sa'yo palagi mong linisan para mabilis matuyo. Lilinisan ko yan mamaya. Tumango na lang si Zarina. Kumusta si Calix? Sinusubukan nilang babaan ang pressure ng oxygen niya. Siya nga pala, ang sabi ng pedya niya ay sa mas malaking hospital gagawin ang 2D echo niya. Tinanong ko kung pwede kang isama, ang sabi ay pwede naman. Malalaman natin kung may problem ba sa heart niya pero sana ay wala. Sana gawa lang ng pagiging premature baby niya ang pagbagsak ng O2 Saturday niya. Tahimik lang naman si Zarina. Nagsisimula na namang gumapang ang kaba at takot sa dibdib niya. Umaasa siyang sana ay walang problema sa puso ang anak niya lalo na at wala naman silang history na may sakit sa puso. Wala namang may history sa family niyo na may sakit sa puso, di ba? Wala naman akong alam pero wala akong kilala sa family namin na may sakit sa puso. Magiging okay din siya. Napatango-tango na lang si Zarina. Nababawasan ang pag-aalala niya sa tuwing kasama niya ang asawa niya. Pakiramdam niya ay kay Tyrone siya humuhugot ng lakas. Akala niya ay tapos na ang pagsubok sa buhay nila pero hindi pa rin pala. Pinatikim lang sila ng panandaliang kasiyahan. Nang matapos silang kumain ay tumambay silang dalawa sa duyan. Nakatingin lang sa kawalan, parehong tahimik. Tanging pagaspas ng mga dahon ang naririnig nila. Gusto na nilang matapos ang lahat, gusto na nilang makasama ang anak nila at maiuwi ito. Hindi ka ba matutulog muna para makapagpahinga ka? Tanong ni Zarina. Ikaw ba nakakatulog ng maayos? Balik na tanong ni Tyrone. Kilala lang ni Tyrone ang asawa niya, sa tuwing nag-aalala ito ay hindi ito nakakatulog ng maayos. Huwag mo akong alalahanin, nakakatulog naman ako ng dir-diretso. Ikaw ang magpahinga dahil hindi ka nakakatulog ng maayos sa hospital. Magpahinga na tayong dalawa, samahan mo akong matulog. Ani ni Tyrone saka siya tumayo. Sumama naman na rin si Zarina. Nagtungo na sila sa kwarto at nahiga na. Niyakap ni Tyrone ang asawa niya, iniiwasan na hindi niya matamaan ang tahi nito. Ilang minuto lang ang lumipas pero nakatulog na kaagad si Tyrone habang si Zarina ay gising pa rin. Iniisip niya na naman ang baby niya na sana ngayon ay kasama nila. Ito sana ang nagbibigay ng kasiyahan sa buong pamilya nila. Ipinilig na lang ni Zarina ang ulo niya at ipinikit na rin ang mga mata niya para matulog. Lumipas ang mga araw, ngayon na ang araw na ay dadala sa mas malaking hospital ang anak nila para sa 2D echo niya. Maaga pa lamang ay naggayak na si Zarina, si Tyrone naman ay nasa hospital na. Wala ka na bang ibang dadalhin? Tanong ni Owen, si Owen ang maghahatid kay Zarina sa hospital. Wala namang pinadala sa akin. Ay dadala lang naman siya sa mas malaking hospital para sa 2D echo pagkatapos ay ibabalik din siya sa NICU. Napatango na lang si Owen. Ay nalalayan niyang makaakyat sa sasakyan si Zarina at nang makaupo na ito ay saka siya nagtungo sa driver's seat. Tinahak na nila ang daan patungong hospital. Tahimik lang si Zarina pero paulit-ulit niya nang sinasambit sa isip niya na sana ay maging okay ang result ng 2D echo ng anak niya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Madalas din siyang lingunin ni Owen pero nanatiling tahimik si Owen. Nang makarating sila sa hospital ay inilabas na kaagad sa NICU ang baby nila. May dala-dala silang oxygen tank. Nasa labas na rin ang ambulance na kanina pa naghihintay sa kanila. Ramdam ni Zarina ang panginginig ng kalamnan niya. Hindi niya akalain na mararanasan nila ito lalo na ang pagsakay sa ambulance at buhay ng anak nila ang nakasalalay. Ay nalalayan ni Tyrone ang asawa niya na makasakay sa loob ng ambulance, sumunod naman ang baby nila na karga-karga ng nurse. Chapter 41. Let's go kuya, utos ng nurse sa driver. Pinatunog na rin ng driver ang siren. Hindi mapigilan ni Zarina na magtubig na naman ang mga mata niya. Tiningnan niya ang anak niyang mahimbing na natutulog.
Mabilis ang patakbo ng ambulance at sa tuwing bigla itong pepreno ay dumadaos-dos sila sa upuan. Hinawakan ni Tyrone ang asawa niya para hindi ito dumaos-dos kapag muling nagpreno ang ambulance. Kitang-kita ni Zarina ang mga sasakyan na tumatabi sa pagdating ng ambulance na sinasakyan nila. Sa bawat pagtunog ng siren ay siya ring bilis ng tibok ng puso niya. Bakit kailangan nila itong maranasan? Hindi niya mapigil ang hindi maiyak dahil sa mga sasakyang hindi man lang marunong magbigay ng daan para sa paparating na ambulance. Tiningnan ni Tyrone ang asawa niya, tipid niya itong nginitian, ganon na rin si Zarina kahit na pareho silang natatakot at kinakabahan. Tahimik lang silang dalawa habang naglalakad. Nauna nang maglakad ang nurse at ang isa nilang kasamang lalaki na siyang may hawak sa oxygen tank. Hindi makapaglakad ng mabilis si Zarina sa tahi niya. Sinusundan na lang ni Tyrone ang tingin kung saan lumiko o pumasok ang nurse na siyang may buhat sa anak nila. Nang makarating sila sa third floor ay marami ring mga pasyente ang nakapila pero diretsyong pumasok ang nurse sa isang kwarto. Kay Doc Victor po. Ni-refer po kami ni Doc Gamponya para sa 2D echo ni Baby Calix Fuentes. Ani ng nurse. Inasikaso naman sila kaagad ng sekrete ng doktor. Hinawakan ni Tyrone sa balikat ang asawa niya. Pareho silang tahimik pero ang mga mukha nila bakas ang pag-aalala, halo-halong emosyon. Maliit pa lang ang anak nila pero kung saan-saan na ito nakakarating, puro pa hospital ang pinupuntahan nila. Love, ikaw na ang kumausap mamaya sa doktor ha. Para kasi akong nabablangko. Saad ni Tyrone. Tumango na lang si Zarina. Nang matapos si Doc Victor sa ginagawa niya ay sinenyasan niya na kaagad ang nurse na kasama ni Zarina. Sumunod naman si Zarina sa nurse habang si Tyrone ay nakatayo lang ilang metro ang layo sa kanila. Mampak Eiffel upon na lang po ito, wika ng secretary ni Doc Victor. Mabilis namang inilagay ni Zarina ang mga information ng anak niya. Nang ma-fill upon niya ang papel ay nilapitan niya ang anak niyang karga-karga pa rin ng nurse. Ikaw ba ang mommy? Seryosong tanong ni Doc Victor. Yes Doc, sagot niya. Kunin mo ang baby mo, sumunod ka sa akin. Utos ni Doc Victor, kinuha naman kaagad ni Zarina ang anak niya. Simula nang manganak siya ngayon niya lang nakarga ang baby niya. Hindi niya akalain na magaan talaga ito. Ihiga mo si baby dyan, utos muli ni Doc Victor. Malamig ang kwarto, mabuti na lamang ay ibinalot nila ang anak nila sa makapal na jacket. Inihiga ni Zarina ang anak niya sa higaan. Itinaas na rin ni Doc Victor ang damit nito. Nag-aalala si Zarina dahil nakatapat pa sa kanila ang centralized aircon. Alam naman niyang hindi komportable ang mga baby sa malamig na lugar. Pinanood ni Zarina ang ginagawa ni Doc Victor sa anak niya. Para ring ultrasound ang ginagawa sa baby niya pero sa tapat ng puso nito ginagawa. Tahimik lang si Zarina habang may sinasabi si Doc Victor sa assistant niya na isinusulat naman nito. Hindi maintindihan ni Zarina ang mga sinasabi ng doktor. Nakatingin lang din siya sa monitor. Tanging red at blue na color sa screen ang nakikita niya pero hindi niya alam ang ibig sabihin nito. Nang umiyak ang baby niya ay sinubukan niya itong patigilan pero dahil sa lamig ng kwarto hindi ito tumitigil. Natatakot na si Zarina dahil nangangitim na naman ang baby niya pero dahil kalmado lang naman ang doktor sinubukan niyang pakalmayan ang sarili niya. Nang matapos sila sa ginagawa ng anak niya ay binuhat niya na ulit ito at inihele. Masaya siyang mabuhat ang anak niya pagkatapos ng halos 2 linggo na pagstay nito sa NICU. Kompleto ba siya sa buwan ng ipinanganak mo? Tanong na ng doktor. Hindi po doc, check up ko lang sana pero na-emergency sees ako dahil nauubos na raw ang panubagan ko, biglang taas din ang BP ko at diagnose ng preeclampsia. Aniya na ikinatango ng doktor. Lumabas na sila, nang makita naman ni Tyrone ang asawa niya ay nilapitan niya kaagad ang mga ito. Nakita naman ni Doc Victor ang oxygen tank na dala-dala nila para sa bata. Hindi magiging okay ang kalagayan ng bata kahit na ilang tank pa ng oxygen ang ibigay niyo sa kanya. Hindi tataas ang oxygen saturation niya. Hindi niyo siya dapat binigyan ng oxygen. Ani ng doktor sa nurse. Sa pananalita nito tila ba napaka-istrikto niyang doktor. Sumunod sa akin ang parents ng pasyente. Ani pa ni Doc. Sumunod naman si Zarina at Tyrone hanggang sa makarating sila sa office ni Doc Victor. Pinaupo silang dalawa habang nasa harap naman nila si Doc Victor.
Tahimik lang silang dalawa habang may iginuguhit si Doc Victor sa bond paper. Gumuhit ng dalawang puso si Doc Victor. Nang matapos siya ay sa kanya hinarap ang mag-asawa. Ano bang sabi ng PDA ng anak niyo sa kabilang hospital? Bakit tumagal pa kayo ng 10 days dun? Dahil hindi po stable ang O2 Saturday niya. Nag-antibiotic din po siya para sa pneumonia at sepsis niya. Si Zarina ang sumagot. Kahit na nasa bahay lang siya ay updated siya sa nangyayari sa anak niya. Kahit na anong gawin niyo hindi talaga magiging stable ang O2 Saturday niya. Bakit ngayon lang kayo ini-refer sa akin? Bakit hindi niyo siya pinatingin kaagad sa PDA Cardio para matingnan ang puso niya? Hindi nakasagot ang mag-asawa dahil sumusunod lang naman sila sa mga sinasabi ng mga nurse at doktor sa hospital kung saan naka-admit ang anak nila. May sakit sa puso ang baby nyo na kung tawagin ay CHD o congenital heart defect. May history ba ng sakit sa puso ang mga pamilya nyo? Dagdag ni Doc Victor. Nagkatinginan naman ang mag-asawa saka sila umiling. Wala namang mga sakit sa puso ang pamilya namin Doc, si Tyrone naman ang sumagot. Uunahan na kita mami dahil baka sisihin mo ang sarili mo, baka tanungin mo ang sarili mo kung ano bang nakain mo o nagawa mo para magkasakit si baby. Kahit na kompleto ang bakuna mo, kahit na palagi kang pumupunta sa mga scheduled check-up mo at kahit na kompleto ka sa mga vitamins hindi natin maiiwasan ang ganitong sakit. Wala pang nakikita sa mga studies kung ano bang causes ng pagkakaroon ng sakit sa puso ng mga baby. Hindi natin alam pero baka sa unang tibok pa lang ng puso ni baby nandun na yung sakit niya. So, listen to me para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos ang sakit ni baby at mailipat nyo na siya sa mas malaking hospital. Hinawakan ni Tyrone ang hita ng asawa niya para pakalmayan ito kahit na pareho silang gulat at tulala pa sa mga nalalaman nila. So, ang sakit ni baby ay pulmonary valve atresia, tricuspid valve atresia at PDA-like structure. Complex case si baby, hindi pangkaraniwan ang sakit niya. Dalawang valve ang closed kaya hindi makadaloy ng maayos ang dugo niya. So dito sa left, ito ang normal heart natin. Dito dumadaloy ang dugo papasok sa kabilang kwarto pagkatapos ay pupunta sa baga at dahil close ang dalawang valve ni baby hindi makapasok ang dugo niya papunta sa baga. Nakukulangan ng oxygen ang baga niya na siyang dadaloy sa buong katawan niya, yun ang dahilan kung bakit hindi stable ang oxygen saturation ni baby. Ang butas sa puso ni baby, dun pansamantalang dumadaloy ang dugo ni baby pero oras na nag-close ang butas sa puso ni baby mamamatay siya. So, tayong lahat ay may butas sa puso pagkapanganak sa atin pero kusa rin yung magko-close pagkatapos ng ilang araw o linggo pagkatapos ng kapanganakan. May mga cases na hindi nagko-close ang butas sa puso kaya kailangan din nila ng intervention pero sa case ni baby hindi pwedeng mag-close ang butas niya sa puso dahil sabi ko nga, dun pumapasok ang dugo ni baby papunta sa baga niya. So, yung dugo natin papasok dito sa kabilang kwarto pagkatapos ay papasok naman sa kabilang kwarto at pagpasok ng dugo natin sa kwarto na to ng puso natin, papasok naman yun sa baga natin at yun ang dadaloy sa buong katawan natin. Pagpapaliwanag ni Doc Victor. Sinusundan naman ni Zarina at Tyrone ang ballpen ni Doc Victor. Sa bawat paliwanag kasi nito ay itinuturo ni Doc Victor ang ballpen niya sa iginuhit niyang puso. Masyado ba akong mabilis? Naiintindihan ba natin yung case ni baby? Alam kong nakakabigla but you both need to be strong. Kailangan na ni baby na mailipat sa Philippines Heart Center dahil ito ang pinakamalaking hospital para sa mga may sakit sa puso. Kung hindi pa siya maooperahan mamamatay si baby kapag nag-close na ang butas niya sa puso. Ani pa ni Doc Victor. Tahimik lang naman si Zarina pero pinipigilan niya na ang pagbagsak ng mga luha niya. Napakaraming katanungan sa isip niya. Bakit nagkaroon ng sakit sa puso ang baby nila? Posible bang dahil premature baby siya? 2 operation ang kailangan ni baby. Sa ngayon kailangan niyo na siyang ilipat ng ibang hospital. Aalisin na ang oxygen niya dahil hindi dapat siya nag-oxygen dahil unti-unting magko-close ang butas sa puso niya. Kung patatigilan niyo pa, kung hindi pa kayo makakapag-decide inilalagay niyo lang sa peligro ang buhay ng anak niyo. He's a blue baby, urgent ang case ni baby. Wika pa ni Doc Victor. Ang daming pinaliwanag sa kanila ni Doc pero tila ba parehong nabablangko ang utak ng mag-asawa. Hindi pa nagsisink in sa utak nila na may sakit sa puso ang anak nila. May mga katanungan pa ba kayo? Tanong ni Doc.
Operation ba talaga ang sagot sa kalagayan niya? Masyado pa siyang maliit para sumailalim sa isang open heart surgery, Doc. Saad ni Tyrone. Kung nakikita niyo ang paghinga ni baby masyadong malalim, ibig sabihin nahihirapan na siya at walang ibang sagot sa case niya kundi ang operahan siya. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Zarina. Niyakap niya ang anak niyang mahimbing na natutulog. Natatakot na siya, paano kung mawala sa kanila ang anak nila? Paano yun tatanggapin ni Zarina? I'm sorry but I need to go now, marami pa akong pasyente na kailangan kong puntahan. Nasa sa inyo na kung ano ang magiging desisyon niyo pero ito lang ang sasabihin ko, habang lumilipos ang araw papaliit na ng papaliit ang PDA ni baby. Paliit na rin ng paliit ang natatanggap na oxygen ng katawan niya. Ani pa ni Doc Victor sa kanya iniwan ang mag-asawa dahil kailangan pa niyang mag-round sa mga pasyente niya. Tula lang lumabas ng office ang mag-asawa. Patuloy ang paghikbi ni Zarina, hindi niya matanggap ang kalagayan ng anak nila. Pilit namang kinakalma ni Tyrone ang sarili niya. Hindi sila pwedeng magsabay na maging mahina. Kailangan pa sila ng anak nila. Pagkatapos ng 2D echo ng baby nila ay bumalik na sila sa hospital. Tahimik lang silang dalawa at nang matanggap ni Doc Gamponya ang sinabi ni Doc Victor ay inisikaso na rin nila ang pag-discharge kay Calix dahil kailangan na itong ilipat sa mas malaking hospital. Nagbayad na ng bill si Tyrone habang naiwan naman si Zarina kung nasaan ang anak niya. Tinatitigan niya lang ito, nang maalala niya ang sakit ng anak niya ay muli na naman siyang naiyak. Ang liit mo pa anak para sumailalim sa isang operasyon. Paano kakayanin yun ng maliit mong katawan? Humihikbi niyang saad. Nang malaman naman nila Melanie na madi-discharge na si Calix ay naghanda sila. Masaya silang naghihintay sa pag-uwi ng bagong member ng pamilya nila. Makikita ko na Ma'am Myla ang baby brother namin. Uuwi na po ba talaga sila? Natutuwang tanong ni Isabela. Yes honey, uuwi na ngayon si baby Calix at ang mommy at daddy nyo. Sagot ni Melanie. Hindi na sila makapaghintay sa pag-uwi ni Calix. Nang natapos namang asikasuhin ni Tyrone ang pag-discharge ng anak nila ay bumalik na siya kung nasaan si Zarina at ang anak nila. Karga-karga na ni Zarina ang baby nila at walang tigil niya itong niyayakap. Pwede na tayong umuwi sabi ng nurse. Mahinang saad ni Tyrone, maging siya ay nanghihina dahil sa mga nalaman nila. Si Owen ulit ang sumando sa kanila. Tahimik na kinuha ni Owen ang mga gamit ni baby Calix. Hindi siya nagtanong kung anong naging resulta ng 2D echo ng pamangkin niya pero base sa nakikita niya sa mukha ng mag-asawa tila ba alam niya nang hindi ito maganda. Nagpaalam na si Zarina at Tyrone sa mga naging nurse ng anak nila. Si Zarina ang may buhat sa anak nila habang nakasakay siya sa wheelchair. Hindi inaalis ni Zarina ang paningin niya sa anak niya. Mahimbing lang itong natutulog na tila ba wala siyang nararamdaman. Nang makasakay sila sa sasakyan ay walang nagsasalita sa kanila. Hindi na rin muna nangialam si Owen. Hanggang sa makauwi sila ay tahimik lang sila. Masayang sumalubong sa kanila ang kambal ganon na rin ang mga magulang nila. Tipid na ngumiti si Zarina sa mga anak niya. Nag-alkohol kaagad ang kambal bago lumapit sa kapatid nila. Tuwang-tuwa silang makita ito pagkatapos ng halos 2 linggong pagstay nila sa hospital. He's so tiny, ani ni Isabela. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid niya at napangiti siya nang hawakan din yun ni Calix. Look kuya, he's holding my hands too. Tuwang-tuwang saad ni Isabela. Hello baby Calix, we're so excited to see you. Welcome home. Wika rin ni Riley. Gustong matuwa ni Melanie pero tila baramdam nila ang madilim na aura sa pag-asawa, may hindi magandang nangyayari sa apo nila. Nang maghapunan sila ay pinabantay na muna nila si Calix sa mga katulong. Hinintay din muna nilang matapos na kumain ang kambal para hindi marinig ng mga ito ang pag-uusapan nila. Nang matapos kumain ang kambal ay nagtungo sila kaagad sa kapatid nila. Nagtanong na rin si Melanie. Kumusta ang 2D echo niya? Anong resulta? Tanong niya kaagad. Tahimik lang naman si Zarina pero muling nanunubog ang mga mata niya para bang hindi niya kayang sabihin ang kalagayan ng anak nila. He has CHD, sakit sa puso simula nang isilang siya. Kailangan niyang operahan as soon as possible. Bukas ay dadala namin siya sa Philippine Heart Center. Sagot ni Tyrone na ikinagulat nilang lahat. Operation. He's too young for that. Paano sila nakakasiguro na kakayanin ng bata ang operation?
Gulat na saad ni Melanie. Tahimik lang silang lahat, tila ba gumuho ang mga mundo nila dahil sa totoong kalagayan ng bata. Akala nila ay pinakamalala na dahil nagka-pneumonia at sepsis ito, pero may mas malala pa palang sakit ang baby nila. Walang tigil sa pag-iyak si Zarina habang yakap-yakap ang anak. Natatakot siyang mawala ito sa kanila. Lahat sila ay naging excited sa pagdating niya, pero bakit kailangan niyang maranasan ang lahat ng sakit? Napakabata pa niya para magkaroon ng sakit sa puso. Paano siya nagkaroon ng sakit sa puso? May mga nakain ba ako o may nagawa ba akong hindi dapat habang ipinagbubuntis ko siya? Bakit Tyrone? Bakit ang anak pa natin? He's too young for that illness. Umiiyak na saad ni Zarina. Kanina pa naman tahimik si Tyrone. Pilit pa rin niyang pinoproseso sa isip niya ang sakit ng anak nila. Kaya pala kahit anong gawin nila hindi magiging stable ang oxygen saturation nito. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin, hindi ko alam. Humihikbi na saad ni Zarina. Malalalim na naman ang bawat paghinga niya dahil sa matinding paghikbi niya. Ayaw niyang maranasan ang mawalan ng anak. Kaya niyang tanggapin kapag namatayan siya ng magulang, pero tila ba ibang usapan na pagdating sa anak, sobrang sakit. Lilipas man ang panahon, kahit kailan hindi na siya magiging kompleto. Habang buhay niya nang dadalhin ang sakit ng nawalan ng anak. Nang halos mahirapan na si Zarina sa pag-iyak niya, ay kinuha na ni Tyrone ang baby nila na karga-karga pa rin ni Zarina. Madaling araw na pero gising pa rin sila. Ibinaba ni Tyrone ang natutulog nilang anak sa kama, sa kanya hinaplos ang likod ng asawa niya. Gagawin natin ang lahat sa kanya, kung anong makakabuti sa kanya yon ang gagawin natin. Mahirap tanggapin ang sakit niya, pero wala tayong magawa kundi ang tanggapin na lang yun. Kailangan maging stable ang mga isip natin para makapag-isip tayo ng maayos. Stop crying, Zarina. Alam kong nahihirapan at nasasaktan ka, ganun din ako. Sino bang magulang ang gusto na maging ganito ang kalagayan ng anak niya? Paano kung ikaw naman ang magkasakit? Paano kung katawan mo naman ang bumigay? You need to be strong, we need to be strong. May mga anak tayong nakadepende pa sa atin, lalong-lalo na si Calix. I am not invalidating your feelings, you're a mom and I understand na mas nasasaktan ka higit kanino man, pero sa pag-iyak mo palaging manghihina ka lang. Love, please, I'm begging you. Nakikiusap ng wika ni Tyrone. Patuloy pa rin ang paghikbi ni Zarina, pero unti-unti na rin siyang kumakalma. Masyado na ba siyang nagiging makasarili? Nasasaktan lang naman siya, walang makakapantay sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi niya maiwasan na hindi sisihin ang sarili niya. Ano ba talagang nagawa niya noong buntis pa lang siya para magkaroon ng sakit ang anak nila? Niyakap ni Tyrone ang asawa niya, pinipigilan niya rin na hindi siya umiyak. Hindi sila pwedeng magsabay na maging mahina. Nang marinig nila ang pag-iyak ni Calix, ay mabilis itong binuhat ni Zarina para patigilan, lalo na at hindi ito pwedeng umiyak ng sobra. Pinadidi kaagad ni Zarina at tumigil naman ito sa pag-iyak. Bakas na ang pagod at puyat sa mga mukha nila, pero kailangan nilang magpatuloy. Tiningnan ni Zarina ang asawa niya. I'm sorry for being weak, hindyang paumanhin niya, pero naiintindihan yon ni Tyrone. It's okay, be strong, not for me but for our kids. Tumango naman si Zarina. Kinabukasan, 2 oras lang ang tulog ni Zarina, pero kailangan nilang maggayak ng maaga para sa pagpunta nila sa hospital. Si Melanie ang may karga-karga kay Calix habang naggagayak si Zarina at Tyrone. Iginayak na rin nila ang mga gamit ni Calix at mga damit din ni Zarina. Ma'am Myla, aalis na naman po sila mami kasama si Calix. Kuryosong tanong ni Riley. Maging si Calix ay nabihisan na rin nila. Oo apo, kailangan nilang dalhin sa mas malaking hospital si baby Calix. Sagot ni Melanie. May sakit po ba ang baby brother namin para dalhin po siya sa hospital? Nalulungkot na tanong ni Isabella. Tiningnan ni Melanie si Calix na buhat-buhat niya, naaawa siya sa bata at sa mag-asawa. 8 months lang kasi si baby brother niyo, dapat 9 months ang baby sa loob ng tummy ni mommy. Kailangan pa magpagaling ni Calix tapos ay uuwi na siya sa atin, okay? Sana ay makauwi ka apo, pilitin mong umuwi sa amin. Usual ni Melanie sa isip niya. Hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi dahil iniisip niya ang kalagayan ng apo niya. Natatakot siyang baka hindi kayanin ni Calix ang operation, lalo na at baby pa ito,
Premature baby pa siya. Nang matapos na maggayak si Zarina at Tyrone ay bumaba na sila. Naghihintay naman sa kanila sa sala ang kambal at si Melanie. Ilang araw ulit kayong mawawala, Mommy? Tanong ni Isabela. Nangungulila pa ang mga ito sa kanilang ama dahil halos 2 linggo itong nasa hospital tapos aalis na naman sila. Hinaplos ni Zarina ang pisngi ng mga anak niya sa kanyang initian ang mga ito. Hindi pa namin alam anak pero magpapakabait kayo rito ha. Huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo ang Ma'am Myla, nagkakaintindihan ba tayo? Tumanggo naman ang kambal sa kasilayam akap kay Zarina. Mahigpit na niyakap ni Zarina ang mga anak niya. Sa halip na magkakasama dapat sila ngayon pero ipinag-Kate yun ng tadhana dahil kailangang magstay ni Calix sa hospital. Kinuha na ni Zarina si Calix kay Melanie saka sila nagpaalam. Umalis na sila at tinungo na ang daan patungong Quezon City kung saan ang Philippine Heart Center. Nakamasid lang naman sa kanila si Owen. Naaawa sa kalagayan ni Zarina at ng anak nila. Alam niyang pagod na ang mga ito pero hindi sila pwedeng magpahinga. Nang makaalis ang mag-asawa ay umalis na rin si Owen. Siya na ang namahala sa kumpanya at ang mga trabaho na naiiwan ni Tyrone ay siya na rin ang gumagawa. Stress na si Tyrone dahil sa kalagayan ng anak nila kaya ginagawa na lang ni Owen ang mga trabaho ni Tyrone para hindi na ito dumagdag pa sa isipin ni Tyrone. Pagpasok ni Owen sa kumpanya ay sinalubong siya kaagad ni Mateo. Ilang araw na ring nag-aalala si Mateo sa anak niya at sa baby nito. Hindi ba at sa mansion ka rin nakatira ngayon? Kumusta si Zarina at ang baby niya? Na-discharge na ba sila? Okay na ba ang baby? Sunod-sunod na tanong ni Mateo. Lumipat sila sa mas malaking hospital, Mr. Jimenez. Wala rin ako sa posisyon para sabihin sa inyo ang kalagayan ni Calix. Si Zarina o Tyrone na lang po ang tanungin nyo. Pasensya na. Sagot ni Owen saka siya umalis. Naiintindihan naman ni Mateo. Napabuntong hininga na lang siya. Umaasa na sana ay okay lang ang anak niya at ang apo niya. Nang makarating sa hospital si Zarina at Tyrone ay inasikaso na sila kaagad nang nakuha nilang magiging doktor ni Calix sa puso. Nag-request kaagad ang doktor para sa 2D echo ulit ni Calix. Habang naghihintay sila ay nasa emergency room lang sila. Nakahiga ang baby nila sa malaking kama. Mabuti na lamang at nagdala sila ng makakapal na pagbalot sa baby nila dahil masyadong malamig ang hospital. Dahil kulti na lang ang tanging harang nila narinig nila ang iyak ng mga bata na pasyente rin. Napapabuntong hininga na lang si Zarina. Ginagapang na naman ng kaba ang puso niya. Hello sir, kailangan niyo po itong fill upon para sa admission ni baby pagkatapos niyo pong fill upon ay ipasa niyo po sa admitting. Paglabas niyo po dito dumiretso lang po kayo, makikita niyo na kaagad ang admitting area. Wika ng isang nurse saka ibinigay kay Tyrone ang papel. Finil upon naman yun kaagad ni Tyrone at nang matapos siya ay ipinasa niya na kaagad sa admitting section habang naiwan si Zarina kasama ang baby nila. Hi mommy. Wika ng isang doktor na may daladalang basket kung saan nakalagay ang mga maliliit na needles, alcohol at bandage. Kailangan kong linyahan si baby ha. Para kapag ma-admit na siya, may linya na siya. Saad ng doktor sa kanya inilabas ang alcohol pad niya at ipinunas na iyon sa kamay ni Calix. Naghanap kaagad ang doktor ng ugat sa mga kamay ni Calix at dahil masyadong maliit si Calix, nahihirapan siyang hanapan ito. Subukan ko po sa paa niya ha. Malumanay namang saad ng doktor pero nahihirapan pa rin siya. Pinitik-pitik na ng doktor ang kamay ni Calix para mamaga ang ugat nito at maturukan. Nang makahanap ang doktor ay tinusukan niya na kaagad si Calix dahilan ng pag-iyak nito. Nang hugatin ng doktor ang karayom ay walang lumabas na dugo. Sinubukang hanapin ng doktor ang ugat ni Calix pero hindi niya makita kaya kinailangan niyang hugatin ulit ang karayom. Bigyan mo na ako ng ugat baby para hindi ka kawawang maturukan ng marami. Malambing na wika ng doktor pero nakailang turok na ito, nahihirapan talaga siyang hanapan ng ugat si Calix. Naiiyak na lang si Zarina sa naririnig niyang pag-iyak ng anak niya, wala siyang magawa sa bawat turok ng doktor sa mga kamay at paa ni Calix. Muling pinitik-pitik ng doktor ang kamay ni Calix at nang makita niya na ang ugat ni Calix ay muli niya itong tinurukan. Hay salamat, thank you baby. I'm sorry na rin, saad nito. Nilagyan na ng doktor ng diaper ang linya ni Calix para hindi ito mag-alaw. Mommy pak iingatan ang linya ni baby ha.
Kapag matatanggal kasi yan kailangan na naman nating ulitin. Kawawa naman si baby kung puro siya turok. Tumango na lang si Zarina. Nang matapos na linyahan si Calix ay umalis na rin kaagad ang doktor. Iniangat ni Zarina ang ulo niya para pigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. Niyakap niya ang anak niya at hinali ito para tumigil na sa pag-iyak. Nang dumating si Tyrone ay tuluyang bumagsak ang mga luha ni Zarina. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tyrone, nilinyahan lang siya. Ang bata-bata niya para sa mga turok. Ang liliit ng mga ugat niya kaya paulit-ulit siyang tinurukan. Sagot ni Zarina. Hinalikan na lang ni Tyrone sa noo ang asawa niya, ganun din ang anak nila. Kailangan nilang tatagan ang mga loob nila lalo na at kailangan ng anak nila na maoperahan. Naghintay pa sila ng ilang oras sa emergency room. Nagugutom ka na ba? Lalabas muna ako para maghanap ng makakain natin. Pagpapalim ni Tyrone. Muling naiwan si Zarina at ang anak niya sa emergency room. Nakatitig na lang si Zarina sa anak niya. Hinalikan niya ito sa noo at muling niyakap na tila ba ito na ang huli. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Tyrone dala ang mga binili niyang pagkain. Ibinaba niya na muna ang mga ito. Ibaba mo na muna siya para makakain muna tayong dalawa. Saad ni Tyrone. Dahan-dahan namang ibinaba ni Zarina ang anak nila. Hindi naman ito umiyak kaya hinayaan na muna nila sa kama. Ibinigay ni Tyrone ang binili niyang pagkain sa asawa niya saka sila tahimik na kumain. 3 oras na silang naghihintay sa emergency room simula nang malanyahan ang anak nila. Wala na ulit lumapit na nurse o doktor para kausapin sila. Tumawag na ba sa'yo si Doc Kat? Wala pa rin ba siyang sinasabi? Tanong ni Tyrone habang kumakain pa rin sila. Wala pa naman, baka marami pa siyang ginagawa. Tanging sagot ni Zarina. Nang matapos silang kumain ay itinapon na kaagad ni Tyrone ang mga kalat nila. Nang magring ang cellphone ni Zarina ay sinagot niya ito kaagad. Hello mommy, si Doc Kath ito. I'm sorry kung hindi ko pa kayo mapuntahan dyan. Nagre-rounds pa kasi ako sa ibang pasyente. Ang alam ko rin ay nakapila pa kayo para sa 2D echo ni baby. Nasa emergency room pa rin ba kayo o nasa second floor na kayo for his 2D echo? Wika ng pediacardio ng anak nila. Nasa emergency room pa rin kami doc. Sagot ni Zarina. Okay, hintayin na lang natin na kayo naman ang isa lang para sa 2D echo ni baby. Marami pa kasing nakapila para sa 2D echo. Sasamahan naman kayo ng mga nurse dyan para ihatid sa second floor. Pasensya na talaga mommy, puntahan ko kayo mamaya after ko mag-rounds ha. Ramdam naman ni Zarina ang pagiging sincero ni Doc Kath. Si Doc Kath na ba yung tumawag? Tanong ni Tyrone nang matapos ang pag-uusap ni Zarina at ng doktor. Oo, ang sabi niya ay magre-rounds pa siya sa mga pasyente niya. Marami pa rin daw kasi ang nakapila sa 2D echo kaya maghintay daw muna tayo rito. Napatango na lang si Tyrone. Matapos ang ilang oras na paghihintay nila ay inihatid na sila ng nurse sa second floor para sa 2D echo ni Calix. Nanginginig na ang katawan ni Zarina dahil masyadong malamig ang hospital. Kahit na nasa hallway lang sila, ramdam nila ang lamig. Pagdating nila sa second floor ay may ilan pang mga nakapila. Lahat sila ay mga baby ang karga-karga. Hindi akalain ni Zarina na maraming mga baby ang may sakit ng CHD. Ikukuhanan lang kita ng jacket. Masyadong malamig, mahinang wika ni Tyrone. Mabuti na lamang at balot na balot ang baby nila. Tahimik na naupo si Zarina sa wheelchair kasama ang baby niya. Tanging ingay ng mga babies ang naririnig nila. Tahimik lang si Zarina na nakaupo sa wheelchair habang karga-karga niya ang baby niya. Hindi pa naman bumabalik si Tyrone na nanguha ng jacket. Ilang buwan na ang baby mumi? Tanong ng isang babaeng nasa kaliwa ni Zarina. Nilinggan niya ito at sa kanya nakatingin. Baby niya ang pinakabata sa lahat ng mga baby na nakapila para sa 2D echo. 11 days old pa lang, tanggit sagot niya. Rumihistro ang awa sa mukha ng isang mommy dahil masyado pang bata si Calix. Nalaman mo ba kaagad na may sakit si baby sa puso nung buntis ka pa lang? Tanong pa nito. Hindi nalaman na lang namin nung ipinanganak ko siya. Hindi stable ang O2 Saturday niya, nangangitim kapag umiiyak at yumiinat. Akala namin dahil lang sa premature baby siya kaya ganun ang kalagayan niya. Wika niya, tiningnan ng babae ang anak ni Zarina at masyado itong maliit.
Minsan talaga mapapatanong ka na lang kung ano bang nagawa mong mali noong buntis ka pa lang para magkaroon ng sakit ang mga anak natin. Nasa atin ba ang mali? Napabayaan ba natin sila? Masyado ba tayong nagpaka-stress? Nakaka-drain isipin, nakakapagod pero kailangan tayo ng mga anak natin. Nakakasuko pero hindi tayo pwedeng sumuko. Saad ng babae saka ito tipid ng ngumiti. Tiningnan ni Zarina ang anak nito. Ilang buwan na si baby? Tanong niya, 2 years old na siya, may 2 butas ang puso niya habang lumalaki siya lumalaki rin na ng butas sa puso niya kaya operation lang ang sagot. Wika nito, hindi naman na nakapagsalita si Zarina. Nakakalakad na ba si baby mo ma'am? Tanong naman ng isang babaeng nasa kanan ni Zarina. Hindi pa, hirap pa rin siyang makaupo. Kailangan inaalalayan pa rin siya. Ate at mama pa lang din ang alam niyang sabihin. Delay ang development niya dahil sa sakit niya. Sagot ng babaeng kanina ay kausap ni Zarina. Bigla namang kinabahan si Zarina sa anak niya. Posible rin ba itong magkaroon ng delay development? Anak ko rin 3 years old na pero hindi pa rin nakakalakad. Kailangan buhat-buhat pa rin siya palagi, mama lang din ang alam niyang bigkasan. Marami talaga sa mga katulad nilang may CHD, delay ang development. Nakikinig lang naman si Zarina. Mariin niyang ipinikit ang mga mata niya. Paano niya ba tatanggapin lahat? Complex case si baby niya, magkakaroon din ba ito ng delay development? Ang liit pa ni baby, ilang kilo siya ma'am? Tanong kay Zarina ng babaeng nasa kanan niya. 1.8 kilos lang siya nung ipinanganak ko, ang last kilo niya 2.2, sagot niya na ikinatango ng babae. Muli silang nanahimik ng ilang minuto. Sa sobrang tahimik ng paligid nila ay rinig na nila ang ingay ng centralized aircon. Madilim na ang paligid pero hindi yun kita ni Zarina. Ang tagal ng manunundo sa amin. Kanina pa kami rito naghihintay, 2 oras na yata akong naghihintay pero hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik yung naghatid sa amin dito. Wika ng babaeng nasa kaliwa ni Zarina. Hindi niya akalain na matatagalan sila bago sila ma-admit. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Tyrone dala ang jacket ni Zarina. Kinuha na muna ni Tyrone ang anak nila para maisuot ni Zarina ang jacket. Tiningnan ni Tyrone ang mga kasama nila, lahat sila ay mga baby pa ang karga-karga. Napapabuntong hininga na lang siya. Hindi ito ang pinangarap nila, hindi ito ang na-imagine niyang mangyayari kapag nanganak ang asawa niya. Dapat ay nasa loob lang sila ng bahay, masayang nakatitig sa anak nila. Kasama dapat nila ang kambal nila pero heto sila, nasa hospital para dugtungan ang buhay ng bunso nila. Baby Fuentes. Tawag na sa apelido nila. Sumagot naman si Zarina. Pasok na kayo mommy, wika ng isang nurse. Bumaba na si Zarina sa wheelchair saka sila pumasok sa loob. Kung gaano kalamig sa waiting area ay doble ang lamig sa loob. Iginiya sila ng nurse sa isang kwarto na tanging kurtina lang ang takip. Pagkatapos po ni Doc mag 2D echo sa kabila dito naman po siya pupunta. Pakihinti na lang po siya, tumango na lang si Zarina sa nurse. Naupo siya sa kama habang nakatayo sa gilid niya ang asawa niya. Rinig niya ang usapan ng doktor at ng mga magulang sa katapat nilang kwarto. Iyak nang iyak ang baby nila. Kinailangan pa itong patahanan ng ina bago muli sila magpatuloy sa 2D echo dahil hindi kailangang umiyak ng matagal ang batang may sakit sa puso. Bakit ba ito nangyayari sa atin? Ito ba ang kapalit ng pansamantalang kasiyahan na naramdaman natin itong mga nakalipas na buwan? Wika ni Zarina. Hindi pa rin alam kung paano niya tatanggapin ang sakit ng anak niya. Tahimik lang naman si Tyrone na nasa tabi niya. Hindi sila makahanap ng kasagutan sa mga katanungan nila. Nag-search na si Zarina sa case ng anak niya pero wala siyang makitang kaparehong case nito. Gusto niya lang malaman kung naging successful ba ang mga operation nila pero karamihan sa mga nakikita niyang sakit ng mga baby na may CHD, IVSD, ASD at PDA. Paano niya malalaman kung kakayanin ng anak niya ang operation sa murang edad nito? May mga nakikita siyang naging successful ang operation pero meron ding hindi. May mga naging happy heart na pero namatay sa pneumonia dahil madali silang mahawan ng mga sakit. Muling napabuntong hininga si Zarina at tiningnan ang anak niyang mahimbing pa ring natutulog. Kung titingnan mo siya para bang wala siyang nararamdamang sakit pero yung oxygen saturation niya pabagsak ng pabagsak,
ibig sabihin paliit na ng paliit ang butas nito sa puso kung saan pansamantalang dumadaloy ang dugo niya. Hi mommy at daddy, good evening. Kumusta si baby? Wika ng doktor nang dumating ito sa kwarto nila. Naupo na ito sa upuan niya at may pinindot na sa katabi nitong machine. Okay naman siya doc, tanging sagot ni Zarina. Ang sabi ay na-receive nila sa si baby na May 50s na O2 Saturday. Nalaman niyo ba kaagad ma'am na may sakit si baby? Tanong ng doktor habang inaayos ang machine niya. Nalaman na lang namin doc 10 days old siya, hindi kasi stable ang O2 Saturday niya. Napatangu-tangu naman ang doktor sa kanya tiningnan si Calix. Medyo gulat pa siya nang makita itong maliit lang ang baby. Full term ba siya mommy? Muling tanong nito. Hindi po doc, 8 months lang. Ano raw po ang dahilan bakit napaaga ang paglabas ni baby? Tanong ng doktor habang nilalagyan niya ng gel ang dibdib ni Calix. Tumaas ang BP ko doc, diagnose ng pre-eclampsia sa low amniotic fluid. Napatangu-tangu naman ang doktor sa kasinimulang eye ultrasound ang dibdib ni Calix. Tahimik na lang sila habang ginagawa ng doktor ang 2D echo ni Calix. Nakatingin din silang mag-asawa sa monitor pero wala silang maintindihan. Nakikita lang nila ang pagtibok ng puso ng anak nila. Matapos MA2D echo ang anak nila ay pinunasan na ng doktor ang gel na nasa dibdib ni Calix. Mommy sa labas na lang kayo, hintayin niyo yung manunundo sa inyo ha. Huwag kayong babalik ng nang hindi dumadating ang manunundo sa inyo. Wika ng doktor. Binuhat naman na ni Zarina ang anak nila saka sila lumabas. Muling naupo sa wheelchair si Zarina habang si Tyrone ay sa mahabang upuan. Tahimik lang ang lugar kung nasaan sila. Sila na lang ang naiwan sa waiting area habang ang iba ay nasa loob pa at ang iba at ibinalik na sa Naghintay sila ng 1 oras pero hindi pa rin dumadating ang manunundo sa kanila. Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang hintayin niyo ako ulit dito para makabili ako ng pagkain natin? Malambing na saad ni Tyrone. Huwag na baka dumating na rin yung manunundo sa atin. Hindi naman ako nakakaramdam ng gutom. Sagot ni Zarina. Kaunti lang ang nakain niya kanina pero hindi siya nakakaramdam ng gutom. Mas ramdam niya ang pagod ng isip niya dahil sa sobrang pag-aalala para sa anak nila. Halos 2 oras silang naghintay bago dumating ang manunundo sa kanila. Muli silang ibinalik sa emergency room at doon na ulit sila naghintay. Lumabas naman na si Tyrone para bumili ulit ng pagkain nila dahil hindi pa rin sila nagdi-dinner. Habang hinihintay ni Zarina ang asawa niya ay dumating naman si Doc Kat. Hi mommy, pasensya na kung ngayon ko lang kayo napuntahan. Inaayos lang yung magiging room niyo pagkatapos ay ihahatid na rin kayo. Kumusta naman si baby? Hindi ba siya hirap huminga? Isinuot ni Doc Kat ang stethoscope niya sa kanya pinakinggan ang puso ni Calix. Hindi naman siya nahihirapan huminga doc. Yung O2 Saturday niya lang ang problema. Habang kausap ni Zarina si Doc Kat ay dumating naman si Tyrone. Nanatili siya sa labas ng kurtina at nakikinig lang din sa usapan. Hi daddy, pasensya na kung medyo matagal ha. Ihahatid na lang kayo mamaya sa magiging bed nyo. Saad ni Doc Kat nang makita niya si Tyrone. Tumango na lang si Tyrone kay Doc Kat. Nang umalis si Doc Kat ay kumain na rin silang dalawa. Malapit ng magmadaling araw pero nasa emergency room pa rin sila. Wala pa rin silang tulog. Ako na muna ang magbubuhat kay Calix, matulog ka na muna. Ani ni Tyrone dahil bakas na ang antok sa mga mata ni Zarina. Hindi naman na nagreklamo si Zarina at siya na ang nahiga sa hospital bed. Inaantok na rin si Tyrone pero kailangan niyang hintayin ang taong maghahatid sa kanila sa magiging room nila. Makalipas ang 1 oras ay nagising si Zarina nang marinig niya ang usapan ni Tyrone at ng isang nurse. Hi mommy, pasensya na sa abala. Pakiayos na po ng mga gamit niyo at ihahatid ko na kayo sa 3rd floor. Saad ng nurse. Kahit na antok pa si Zarina ay kinuha niya ang anak niya kay Tyrone para may ayos ni Tyrone ang mga gamit nila.